So let's go straight to the point. Doon sa ating title ngayong umaga na ito, which is Submission to the Lordship of Christ is essential to salvation. So, a lot of Christians, we used to share salvation. Amen? Di ba ang mga Kristiyano, madalas tayo ay nagsishare ng salvation? Pero sapat na ba yon para sa tunay na kaligtasan? Sapat na ba yon? Hindi pa. May mga pagkakataong sapat na. Tama ba? May mga pagkakataong sapat na tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya from that very moment. Sino po ditong gustong maligtas sa pagkakataong siya ay tinanggap niya na ang ating Panginoong Jesucristo? Hello, sino po ditong gustong maligtas na? Sino po ditong gustong ligtas na from the moment na tinanggap niya si Jesus Christ? Sino gusto? Gusto niyo malaman kung paano kayo maliligtas agad pag tinanggap niyo si Jesus? Gusto niyo malaman? Amen. Hallelujah. Kailangan kayo po ay naghihingalo na. Yung may taning na, siguro mga 2 oras mula ngayon, gano'n. Yung malapit niyo nang i-meet si St. Peter. Yun yung mga pagkakataon na pwede na tayo ay magkaroon ng kaligtasan from the moment we receive Jesus Christ. Pag na-i-share sa atin yung tinatawag na salvation. Amen po ba? Pero paano pagka after you receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord, after the salvation, tinanggap mo siya, ano mangyayari in between? Sino po nakakalam ano mangyayari in between the day of your salvation, no, na tinanggap mo si Jesus Christ, at hanggang dulo ng buhay? Meron na ba kayong narinig na dati akong Christian Madalas ako dyan. Actually, ako dyan board member. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, meron bang dating yung dati? Wala nang dating yung dating. Di na natin pwedeng ibalik yung kahapon, sabihin mo, ganito ako nun. Kahit sabihin kong 3 years ago, ako may abs, ang titignan nila, yung nakikita nila ngayon. Tama? Hindi magbabago tingin sa'yo ng tao kung sasabihin mong ganito ka dati, ganito ka noon. Ang nagmamatter ngayon ay yung kung anong nakikita nila ngayon. Marami tayong naririnig na dati, nung araw. But what matters most is the end. Sabi ni Paul, nakakalungkot, nag-umpisa kayo sa spirito at magtatapos kayo sa laman. Di ba? So, pag-usapan natin yung mga bagay na yan. Why is it essential? Di ba sabi, ang ating title, Submission to the Lordship of Christ is essential to salvation. So, meron palang kinakailangan at merong mahalagang importante at napakahalaga para tayo hindi mawala yung salvation sa atin. So, merong essential. Alam niyo po yung essential? Mahalaga, kinakailangan. No? Kinakailangan, essential. Pag tayo ay nag-outing, meron tayong dalang essentials. Yung mga mahalagang bagay na kailangan lagi nating bitbit. Sa salvation ay meron ding essentials, and that is the submission to the Lordship of Jesus Christ. So why is it essential? And how are we going to truly submit to Christ for the salvation and citizenship in the kingdom? Paano nga ba natin magagawa para tayo ay makapag-submit ng buong buo para sa kaligtasan at para tayo mapabilang sa karya ng Panginoon? Okay, unang-una mga kapatid, ito po unang-unang bagay na ibibigay ko sa inyo na pinakamahalaga o bago natin makamit ang kaligtasan o salvation. Gusto nyo na malaman? Okay, number 1, repentance is necessary. Pag sinabi mong necessary, kailangan. Hindi pwedeng mawala. It is a necessity. Amen? Ano yung kailangan? Repentance. Pag walang repentance, walang kaligtasan. Matthew chapter 4 verse 17 to 23. From that time on, Jesus began to preach. Sabi, repent. Sino nagsabi? Jesus Christ. Anong una niya sinabi? Repent. Hindi niya sinabing, the kingdom is near, so you shall repent. Una niyang sinabi, repent. Ibig sabihin, that is necessity. Ano sabi? Repent, for the kingdom of heaven has come near. So yun ang pinipreach niya, yun ang dinedeklara niya sa mga tao nung siya ay nagmi-ministry na. Repent. So repentance is necessary. Ano ba ibig sabihin ng repentance? Alam mo, madalas sa mga Kristiyano, madalas sa atin, no? Ang repentance everyday. Repentance, ginagawang daily. Ang repentance, ginagawang daily, minsan ginagawa pa nga every hour. Ang repentance, mga kapatid, ay ibig sabihin ay ganap na pagtalikod sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Okay, hindi po repentance ang tawag sa nakagawa ka ng pagkakamali ngayon, sabihin mo, Lord, sorry po, forgive me. I know that by your blood, by your stripes, we are healed and forgiven. Yung nanginginig ka pa, di ba? Hindi po nadadala sa panginginig ng boses yung paghingi ng repentance at sorry. Hindi porket nag-sorry ka ngayon, ay bukas naka-zero ka na ulit at pwede ka na magkasala ulit.
Okay, nakahingi na ako ng tawad kahapon. So, ngayong araw na ito ay medyo pwede ko na magawa ulit yung pagkakamali. Ano na lang tayo, easy lang. Huwag natin pahirapan ng buhay. Easy lang. Natatandaan niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng humility? Humility means humus. Tama po ba? Ibig sabihin nun ay dust. Yung dust, nandiyan sa baba, ginagampanan niya kung ano yung role niya. No? Tayo bilang tao, for us to be humble, para matawag tayong humble, ay gawin natin at gampanan natin kung ano yung dapat nating ginagawa sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Nagrepent tayo ngayon. Anong kailangan mong gawin bukas at sa mga susunod na araw doon sa nagawa mong kasalanan at hiningi mo na ng repentance? Anong kailangan gawin? Ganap na talikuran yung kasalanan mong nagawa. Yun po yung repentance. So, meron palang requirement na hinihingi o na sinasabi, na dinidikta ang Panginoon sa atin for us to have salvation. Kasi kung hindi natin gagawin ang repentance, kung hindi tayo magre-repent, wala po tayong difference, wala po tayong pinagkaiba sa ibang relihiyon. Na nag-iba lang ng relihiyon, nag-iba ng pangalan, pero yung traits na ginagawa niya before ay ganun pa rin hanggang ngayon. Naiintindihan natin? Naiintindihan ko. Naiintindihan ko po kung bakit lahat tayo ay parang malungkot ngayong umaga. Kasi likas sa mga tao na masaya pag pinag-uusapan ay tungkol sa pagpapala. Amen po ba? Pero pag tungkol sa correction, sino ditong masaya pag siya ay pinapagalitan o sinesermonan ng kanyang magulang? Alam mo anak, hindi dapat ganyan. Ganito dapat ang ginagawa mo. Habang sinesermonan ba kayo ng magulang niya, nakangiti kayo? Oo nga tay, tama, mali ako. Oo nga po, ganun pala yun. Sige tay, next time di ko na gagawin. Wala no? Naiintindihan ko po kung bakit lahat po kayo ay medyo parang malungkot ngayon kasi lahat po tayo tinatamaan. Amen. Pati po ako, huwag kayong mag-alala. Lahat po tayo, sabi ko nga lahat po tayo tinatamaan. Kaya nga po kailangan natin ng mga ganitong salita every now and then for us to learn para hindi tayo maging stagnant kasi we are approaching the kingdom teaching. Amen po ba? Nung si Jesus ay mag-uumpisa ng kanyang ministeryo, siya ay kumuha ng kanyang mga disipulo. Unang-una sino? Si Simon Peter, di ba? O sino pa? O basahin na lang natin para alam nyo. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, this is after the repentance, mga kapatid, no? After we repent, merong gustong gawin. Merong gusto ang Diyos na gawin natin. Okay? Then after we repent, tinanggap mo siya, merong kasunod na kailangan mong gawin. So as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Ano sila? Fishermen. Come, follow me, sabi ni Jesus, no? And I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. Ilang beses? At once. Nagdalawang isip? Anong ginawa sa mga hawak nilang net? Binitawan at sinundan ng ating Panginoong Jesucristo. Going on from there, he saw two other brothers, James and Zebedee, and his brother John. James, son of Zebedee. No? Anak ni Zebedee si James and his brother John. So they were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, again, tinawag na naman ni Jesus itong mga ito, and immediately they left the boat and their father and followed him. They left the boat and followed him. Hallelujah. After the repentance, Jesus is requiring us to do something. Hindi inuna ni Jesus Christ yung ikaw ay tawagin muna bago ka mag-repent. I mean, hindi niya inuna yung order sa'yo bago ka mag-repent. Inuna muna natin yung repentance bago mo gawin yung gusto niya ipagawa sa'yo. Mahirap maglingkod sa Panginoon kung pag meron pa tayong baggage. No? Meron tayong mga dalahin na hindi natin maiwan. No? Mahirap umusad bilang isang Kristiyano nang hindi mo mabitaw-bitawan yung habitual sin na meron tayo. Sino po nandito nung Wednesday? Ano yung pinag-aralan natin? Reset. No? Reset. Ang sabi nung una, let it last. Amen? Nung tinawag ni Jesus Christ, etong mga disipulo niya, nakita niyo ba all throughout the Bible at sa kanilang journey, nagkaroon ba ng palitan? Peter, masyado ka ng malamig. Expired na yung faith mo. Papalitan na kita. Bricks, tanda ka na. Medyo hindi na maganda yung mga galawan mo. Mag-retired ka na. Magpahinga ka na. Ganun ba? O nagkamali, nagkasala, o halimbawa na-stumble.
No? Halimbawa na-stumble si Ricky, disqualified na ba siya sa kaharian ng Panginoon? Stumble, nagkamali. No? Doon sa works ng ating Panginoon, doon sa pinapagawa ng ating Panginoon, disqualified na ba si Ricky? Hindi pa. Even Peter, nagkamali. Tama ba? He even denied Jesus Christ 3 times. Pero sinasabi niya kay Jesus, I love you 3 times. Pero dininay niya sa Jesus 3 times din. Tinaga niya yung tenga ng sundalo for Jesus. But in the eye of Jesus, hindi tama. You are doing something for Jesus. You are doing something for God, blindsided. Hindi mo alam, meron ka palang ginagawa na akala mo para sa Diyos pa pero hindi na. When you are hurting someone na, you're so konyo, di ba? Pag tayo'y nakakasakit na ng ating kapwa, kasi you are doing it for the Lord, you're not doing it right. You are doing the wrong thing. So, naintindihan natin? Na-reveal lang sa akin ng Panginoon. So, going back, si Peter nagkamali. Tinakpan na ni Ricky yung mukha niya. So, si Peter nagkamali, hindi siya na-disqualified. Kinorek siya. At nung nakorek siya, tuloy-tuloy. Nung na-receive niya ang Holy Spirit, nagkaroon ng breakthrough. So, kung babasahin niyo yung Biblia, makikita niyo ang buhay ni Simon Peter. Ang dami ding roller coaster. Diba? Gaya nating mga Kristiyano. But, after he did the wrong thing, kinabukasan din niya na ginagawa ulit. Amen? So, yun po yung genuine na repentance. No? Kasi kung paulit-ulit po natin gagawin yung parehas na kasalanan araw-araw, hindi natin magagawa yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Nung sinabi ni Jesus, follow me, Peter left their net. No? And John left their boat. Amen? So kung meron kayong habit before nating maging Panginoon si Jesus Christ, you need to leave it behind and follow Jesus Christ. Don't be so literally speaking, sabihin natin, iwan na natin lahat ng meron tayo ngayon, just follow Jesus Christ. Saan pupunta si Jesus Christ ngayon? Paano mong susundan? Di ba we are serving the church? We are serving Jesus through the church. Amen? So anong kailangan mong iwan? Umuwi pa rin naman tayo sa bahay. So wag po tayo maging literal na sabihin mo sa kapwa mo, pag maglilingkod sa Panginoon, iwan pati pamilya. Tignan mo ako, pati pamilya iniiwan ko. Good example, first ministry natin, sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Paano kung iniwan mo pamilya mo? Tapos yung mga kasama mo na naglilingkod sa Panginoon, niiniwan ka rin. As for me and my chair, we will serve the Lord. No? So the significance of this verse, mga kapatid, when Jesus called us and He wants us to do something, mga kapatid, no matter what you do, we must respond no matter what it takes. Amen? That is being submissive to the Lordship of Jesus Christ. Pwede mo bang sabihin ikaw ay nagsasubmit sa Panginoon, tapos tinawag ka niya, gawin mo tong bagay na ito, tapos marami kang excuses. Wait lang po, Lord, medyo kailangan ko munang asikasuhin yung aking mga, responsibilidad. Meron kasi kami, may business meeting kami, medyo malaki. So bago ko sundin yung pinapagawa mo sa akin, asikasuhin ko muna to, no? Pwede ba yon? When God called you, ibig sabihin, it's now. Kaya nga, it's now or never Di ba? Tatanungin ko kayo, mga kapatid. Bigay ko example. Merong isang nanay na inutusan yung kanyang anak na sinabi, anak, magsaing ka na. Tapos sinabi niyang, wait lang po, nay. Obedient or hindi? Pag may delay, hindi pa rin obedient yon. Kahit sundin mo yon, after 3 hours, hindi mo pa rin sinunod yung utos niya kasi now yun Amen? Pwera na lang kung sinabi niya, anak, magsaing ka na after 3 hours, okay? So after 3 hours nagsaing ka, that's good. Pero kung sinabi niya, anak, magsaing ka na ngayon at para mamaya may kakainin tayo. Laging may hindi magandang resulta ang delay. Tama ba? Anak, magsaing ka na para makain tayo ng tanghalian. Nagsaing alas 12.
kainan na. Di pare-pares kayo mainit ang ulo, napagalitan ka, sumamaloob mo sa nanay mo. So domino reaction. Di ba? Sumamaloob mo sa nanay mo kasi napagalitan ka, inutusan ka, ginawa mo naman, 12:00 nga lang, medyo late nga lang. Pero sumamaloob mo, so sinusumpa mo na yung nanay mo kasi utos ng utos, tapos, di ba no? So ang daming negative results pag hindi natin sunod ng tama yung kalooban na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? So pag mayroong kalooban, o mayroong will ang Lord na gustong mangyari sa ating buhay, kailangan tayo ay mag-respond immediately. Hindi pwede yung wait lang, I will just alter my life. No, meron pa akong kailangan i-alter sa buhay ko before I follow you, Jesus Christ. Di ba? So maliwanag po ba? Ang tanong, lahat po ba ng Kristiyanong kilala natin o lahat ng nagsasabi, Jesus Christ is Lord o nagsasabing Panginoon ay ligtas na? Ha? Lord! Lord, hallelujah. Praise be to you. Pagdating sa bahay, Mari, alam mo ba? Kung bira, doon simbahan namin, hindi ko maintindihan bakit gano'n yung pastor namin. Ay, yung katabi ko, bira, ibang klase yung amoy. Diba? Tapos, Lord, not anyone can rightly claim Jesus as His Lord and Savior. Hindi lahat ng tao ay merong karapatan na magsabing si Jesus Christ ay kanilang Lord and Savior. Do you believe that? Mga kapatid, ibabato ko po ang salita sa taas ang matamaan sa pool. Bato-bato sa langit ang matamaan sa pool at sana magbago. In Jesus' name, I declare changes in your life right now. Claim it. Alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng sisihin si Lord kung ano ang future natin bukas at kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Dahil lahat ng nangyayari sa atin ngayon, mayroong contribution yung decision mo kahapon. Amen? Ngayon, kung malalaman natin lahat ng mga kahiwagaan o lahat ng mga requirements na nire-require ni Jesus ngayon para tayo ay magkaroon ng salvation, magdesisyon lang tayo na gawin yung mga natutunan natin, that is enough. No? It's a matter of decision. Sabi mo nga sa tabi mo, it's just a matter of decision. Hindi mo pwedeng sabihin, mga kapatid, mamaya na, sige. Baka mapunta tayo dun sa ano eh. So, that's my number 2. Not anyone can rightly claim Jesus as his Lord and Savior. Sabi mo sa katabi mo, hindi lahat. No? Okay, gusto niyo ng verse? Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Sabay-sabay po nating basahin. Not everyone who says to me, who is in heaven. Okay? Sino daw? But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ano sabi? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. So marami magkiklaim sa end times or sa end days, sa final judgment na magsasabi, no, Lord, Lord, hindi ba't nagpalayas kami ng mga minions? Hindi ba't nagpagaling kami ng mga hindi magagaling? Sabi, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles. Di ba marami tayong nakikitang ganyan? Di ba? Tumutumba, di ba? Naalala ko. Nung merong altar call, nakapikit ako. Tatangs, ginagaron ako. Okay. Ginagaron ako. In Jesus' name. Ayaw ko tumumba. Tinutulak yun akong gano'n. Ayaw ko tumumba. Kasi titignan ko yung likod ko, wala nakaalalay. Pero kung may nakaalalay sa akin, pwede ako maslain. Pero, ganun, ako matumba pa. So marami kayong makikitang ganyan, mga kapatid. No?
Hindi po lahat nadadaan sa ganun. No? What matters most is the lifestyle that you have. No? Alam mo, magmamatter. Ako actually, marami pa akong pinuprune sa sarili ko. I need to decide. No? Inaamin ko. Aminin nyo rin. Umaamin kayo? Sino dito mga marami pang kailangan i-develop sa kanilang sarili? Yes, hallelujah. Kailangan talaga mauna-munang umamin yung pastor. Alam mo, ang kailangan ay desisyon. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, please change me. The Lord can just renew the right spirit within you, but the decision is yours. Ang sabi, renew your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world. Ang sabi niya, renew your mind. That is an order. That is not an option. Amen? Hindi niya sinabing, ask me and I will renew your mind. Ang sabi niya, ask me. Ask whatever in my name and it shall be given to you. Amen po ba? Pero yung decision to change the way you live, to change the way you think, it's your decision. Hawak mo yun. Amen? Kaya wag nating sisihin yung ibang tao sa pagkakamali mo. Sa pagkakamali natin, walang dapat sisihin kundi ikaw. Decision mo yan. Amen po ba? So, we need to submit in grateful obedience to Him as Lord and King. That is what we need to do. At hindi natin magagawa yan if we will not decide right now. Sabi mo sa katabi mo, decision lang kapatid. Kailangan lang talaga natin magdesisyon. Matibay po ba ang desisyon? Tingnan nyo. Ako po ay dating nag-yosi. Pastor Pao nag-yosi, di ba? Pastor, pinalago niya ang puno ng bayabas sa harapan ng JCRC. Lumago talaga ng husto dahil kada tapos ng service, nag-yosi yan. Naka-dreads. So napausukan na maayos, healthy. Healthy yung puno ng bayabas. Pero I believe that merong contribution in decision making doon sa kanyang pagkawala ng bisyo niya. Tama po ba? Every day there will be a cravings, but if you will decide and let the Holy Spirit within you work, di ba? Hindi ba mangyayari yung pagbabago? No? Mahirap talaga kung tayo magdedesisyon, maamoy mo pa lang, gigigil ka na eh. Pero pag yung desisyon natin, sinama natin ng banal na Espiritu, tapos ang laban. Amen? So, now, nagbago na, no? Hindi lahat, malinaw na sa isip mo na hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ng Lord, Lord, or Diyos ay maliligtas o magkakaroon ng karapatan sa paghahari ng ating Panginoon. So, nalaman mo na, ano yung unang nalaman mo? Ano yung unang nalaman natin? Repentance. Pangalawa, so kailangan natin sundin ang kanyang kalooban. Hindi lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon. Hindi lahat ng sinasabi mo ay para sa Panginoon. Amen? May mga sinasabi tayo na hindi nararapat sa kanyang kaharian. Hello? Pag ang salita mo ay walang pag-ibig, that is not from the Lord. Biblical? Biblical hindi. Hindi ini-invento ni pastor yan, ha? Di ba? Pag ang salita mo ay walang buhay, walang pag-ibig, ay hindi yan effective. Makakatisod ka lang ng tao. Anong sabi? Kung ikaw ay magiging dahilan ng pagkatisod ng iyong kapatid sa pananampalataya, mabuti pang itali mo na lang ang iyong lieg sa gilingan ng bato at magpatihulog sa bangin. Biblical, hindi. Ay, hindi alam. Anong verse? Anong verse nga to? Gusto niyo makita yung verse? Ha? Wag na. Search niyo na lang. Para may gawin kayo. Assignment niyo yan. Hanapin niyo yun. Ano yung sinasabi ni pastor? Na pagka ikaw ay magiging dahilan ng pagkatisod ng iyong kapwa, itali mo ang iyong leeg sa gilingan ng bato at ikaw ay magpatihulog na lamang. So, biblical. Biblical po yun. Search nyo. Okay? So, hindi pwedeng basta ka
salita ng salita, basta kasita ng walang pag-ibig, na hindi mo nalalaman kung anong sitwasyon ng kapatid mo. Dahil walang pag-ibig. Dahil yun po ang number 3 natin. Consistency to remain in God's love is necessary. No? To be able for us to submit to the Lordship of Jesus Christ, kailangan ng repentance, kailangan ng pagsunod, at kailangan ng consistency sa pag-ibig ng Panginoon. Kailangan natin mag-remain sa pag-ibig ng Diyos. No? Dahil ang lahat ng ginagawa natin dito sa loob ng simbahan, mga kapatid, is out of love. Amen? Tutugtog ka ba dito kasi, kasi gusto mo lang tumugtog? Tumutugtog tayo kasi iniibig natin ng Diyos at ating siyang pinapupurihan. So, that is out of love. Nakaupo ka dyan, nagpupuri ka sa Panginoon kasi iniibig mo ang Diyos. So, lahat may pag-ibig. Di ba, nagkakaroon ka ng malasakit sa iyong kapwa kasi yun ang utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Maliwanag po? So, it is necessity to remain in God's love. John chapter 14, verse 21, sabi, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. So now, sapat ba yung pag-ibig lang? Sapat ba yung may pag-ibig ka lang? Ano sabi niya? Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. So lahat po ng sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, sa lahat ng utos ng ating Panginoon, yon ang umiibig sa Kanya. Does it prove that you love God? Kung magaling ka lang sumayaw, magaling kang kumanta, magaling kang magtaas ng kamay, magaling kang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord? No? Proof ba yon that we love God? Kahit anong ingay ang gawin natin, kung wala namang pag-ibig, wala ring saysay. So kailangan natin ng pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, sino dito hindi kailangan ng pag-ibig? Ha? Lahat tayo kailangan ng pag-ibig. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kailangan nila ng pag-ibig. Hallelujah. So, icebreaker. So, John chapter 14, verse 23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Anong teaching ni Jesus Christ? Repent, for the kingdom of God is near, for the kingdom of heaven is near. Love your neighbor as you love yourself. Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. So, kung iniibig natin ang Panginoon, we should obey the teachings. Maliwanag po? Anong sunod? Sabi, my Father will love them, and I will come to them and make our home with them. So, we need to make it permanent. Remain and be consistent in the love of God. Amen? When you are saying na iniibig natin ang Panginoon, merong kalakip na pagsunod. Amen po ba? Hindi pwedeng puro words lang po tayo, mga kapatid. We need to obey the teachings from the Lord. Ito po bang pinagsasabi namin dito sa pulpito ay teaching? Kailangan sundin? Hindi. So, kailangan nating sundin kasi iniibig natin sino? Si Jesus. Meron bang itinuturong mali? May itinuturong hindi maganda? Wala. Pag sinunod, mapapahamak ba buhay? Hindi. So, anong magandang gawin? Sundin o hindi? Sundin. Pag sinunod natin, sarap. Ang sarap naman pala mabuhay. No? Ang sarap mabuhay. Hindi po ba? Hallelujah. Sino po dito excited sumunod sa mga teaching ni Lord Jesus Christ? Amen. No? Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero magiging madali pag tayo mayroong banal na spirito at tayo ay mag-decision. John chapter 15 verse 10. John chapter 15 verse 5 pala muna. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So if we don't remain in God and if we don't remain in the love of God,
we can do nothing. So for us to be fruitful, mga kapatid, tingnan nyo mabuti. The fruit of the Holy Spirit is love. Yun lang, love. Di ba? Pastor, meron siyam yun Sige nga, subukan mo maging gentle nang wala kang pag-ibig. Imposible. Kaplastikan yun. Tama, mali. Subukan mo maging mabait nang wala kang pag-ibig sa kapwa mo. That is also hypocrisy. Hello? Kaya ka nagiging gentle, kaya ka nagiging kind. Di ba? Kaya ka nagkakaroon ng self-control because you love. And that is because you remain in the love of Jesus. Sa tingin mo, saan kukuha ng nutrisyon ng pag-ibig kung hindi ka nananatili doon sa vine, doon sa ugat? Di ba? We are the branches. Sino yung vine? Jesus. So, anong gagawin natin kung hindi tayo nakatap in doon sa source ng love? Di ba? We cannot say that we love our brothers kung sa ating sarili lang tayo kukuha ng pag-ibig dahil meron tayong limitasyon. Di ba? Marami tayong marinig yan. Sumusobra ka na! Pangalawa na yan! Di ba? O, yung pangalawa pa lang, pero sumusobra na. Di ba? Pero sa ating Panginoong Jesucristo, 70 times 7 a day. Ano yung kinanta natin kanina? Your love is amazing, never ending. Di ba? Yun dapat yung kakantahin. Walang kinanta yun. Hindi natin kinanta ngayon yun. Yun dapat. Pero hindi natin nabuo. So, ano yung kinanta kanina? Yung huli? Oo, di ba? Oo, di ba? The king of my heart. Na 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 na. Na 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 na. Oh, is my song. You are good. Good, di ba? Mahalaga po ba na tayo ay naka-tap in at nakapanatili sa pag-ibig ng Diyos? Amen. Mahalaga. Dahil pag hindi, wala pong mangyayaring bunga sa atin. Amen po ba? We are the branches. We cannot bear much fruit if we don't tap in to the love of the Lord. Hello? Amen? Sige, I will give you an example. Mga kapatid, I will give you a simple example. Ako, parent. Okay? Parents. Yung anak namin, pinalaki namin ng malambing. Halimbawa, lagi namin sinasabihin, I love you, I love you. Paglabas niya, nasasabihin din yan, I love you, I love you. Hindi naman sa stranger, no? Doon sa mga kanyang mga kaibigan, I love you. Tama ba, Ems? Tama ba, ma? Doon sa mga magulang, di ba? Pag ang anak mo pinalaki mo sa sigaw, subukan mo, tingnan mo, lagi din nakasigaw yan. Hindi ba? Hindi na malata sa akin eh. Di ba, ma? Hindi, kasi talagang mataas lang ang pitch ni mama. Pero grabe magmahal yan. Alam niyo, mga kapatid, when I saw the love of my father to my mother, ganun din ang tumanim sa akin, I should love my wife. Kaya ganun ako umibig sa kanya. Pag sinabi niya, bakit? Kasi siya yung source ko eh. Tama, mali? Pag sinabi ng asawa ko, uwi. Di ba? Pag sinabi ng asawa ko, hindi. Hindi. Di ba? Bakit? Pero kung subukan mo, mga kapatid, ang tatay ko, halimbawa, yung mga malalito lapid, yung nambubugbog, naku po, makikita nyo si Jade. Wala na kami. Kasi isasuntok ko pala, lumalaban eh. Di ba? Oh. So, ganun mga kapatid. Kung ano ang kinalakihan mo, kung ano ang environment mo, ganun din ang papakita mo. Paano kung ang environment mo, ang atmosphere mo, ay ang banal na Espiritu ng Panginoon? Paano kung ang laging pumapasok sa isip mo ay ang pag-ibig ng Diyos at ang paggawa ng mabuti at ang bunga ng Espiritu? Anong ilalabas mo? Diba? Kailangan mo ng magandang atmosphere. Amen? So, ibig sabihin, totoo po yung sinasabi ng Biblia, that if you remain in the love of God, you will bear much fruit.
Di ba? Kaya yung mga anak na pinalaki sa hate, ganun din sila. Sabi, if you keep my commands, you will remain in my love. Sabi, if you keep my commands, you will remain in my love. Just I have kept my Father's commands and remain in His love. That is Jesus Christ speaking. No? So maliwanag po, kailangan nating manatili. Requirement ba to? Para tayo ay magkaroon ng submissive spirit at submissive attitude sa ating Panginoong Jesucristo? Alam mo, manatili ka pala sa pag-ibig niya that you are already submitting to the Lordship of Jesus Christ. And by that, you will have salvation. Wow. O, sige. Number 4 tayo. Ano kailangan natin gawin? Kasi madaling gawin sa una. Kaya nga maraming tao, lingas. Kugon ba yun? Kala ko pugon. Maraming tao, lingas, kugon, magaling sa una kasi walang consistency. Alam mo, ito lang gusto ko doon sa kaibigan ko noon yung kanyang damit, ito lang talaga gusto ko sa kanya. Sickening consistency. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Parang sakit niya na yung maging consistent. Sickening consistency. Alam niyo yung ibig sabihin ng sickening? Parang may sakit ka, di ba? Kahit search niyo, sige. Di ba? Hindi yun hinahanap. Baka kasi yung tunog sickening, hinahanap mo yung consistency, hindi. Parang sistema na ng katawan mo, yung pagiging consistent. Naintindihan nyo? Oh. So, we need to practice every teachings by works. Uy, Pastor, kala ko ba, we are saved by grace and not by works. Sino po dito naniniwala, we are saved by grace? Amen. We are saved by grace the moment you accepted Jesus Christ. And actually, kaya nga nagkaroon tayo ng Jesus Christ kasi that is by grace. Di ba? Nakita ng Diyos, wala na. For all men have sinned and fall short to the glory of God. And by the grace of God, He sent His only begotten Son for us to have salvation. That is saved by grace. Amen? Oh. So, kailangan natin ng works. Sige. Gusto niyo ng verse? Gusto niyo ng verse? Okay. Ito ang problema sa mga charts. No? The problem sa karamihan ng church is they merely listen to the word and not doing it by deeds. Hallelujah! Preach it! Di ba? Preach it, Pastor. Ang sabi sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Ano sabi? You are deceiving yourself. Pagka pinapakinggan mo lang yung salita and you are not doing what it says. So again, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Ano sabi? Do what it says. Sino nagsabi? Ano nagsabi? Biblia o si pastor? It is the Bible, right? Hallelujah. Do not merely listen. Madaling makinig. Di ba? Madaling magsabi ng amen. Madaling ipakita dito sa loob ng simbahan that we are all Christians. Amen? Pero dinadaya lang pala natin ang ating mga sarili. So from now on, Lord, I declare that these people will decide to do every teachings. In Jesus' name. Lahat ng nasa Live in Christ Church, mga kapatids, since ang ating pangalan ay Live in Christ, let us do what the Bible says. Amen? We need to obey the teachings of God. Amen? Matthew chapter 7, verse 24 to 27, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Antibay nun, mga kapatid. Antibay na foundation. Amen? Hindi lang pala sapat yung sasabihin mo, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Hindi lang po sapat yung sasabihin mo, Jesus is your firm foundation without doing the teachings of Jesus. Kung sinasabi mo, Jesus is my firm foundation, kailangan you are doing the foundation na sinasabi ni Jesus Christ na gawin sa buhay mo. Hindi sapat yung sasabihin mo lang, you are my firm foundation, Jesus. I know I can stand secure.
The rain come down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house. Yet, it did not fall. Sino pong gustong ganitong spiritual life? Amen? Because it had its foundation on the rock, no? But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain comes down, the streams rose, and the wind blows and beat against that house, and it fell with a great crash. Ay, nako. Pakahirap pala. So, let us practice what the Bible says. James chapter 2, verse 26, as the body without the spirit is dead, and so faith without action is dead. So, kung ang pananampalataya mo ay nasa ating Panginoon, we need to put into practice and to put into action every teachings na nalalaman natin from the Lord. Don't worry mga kapatid, it will become permanent sa atin. Because practice makes permanent. Ano yung sabi ko kanina? We need to practice every teachings by works. By what? Works. Again nga, sabi mo sa katabi mo, by works. Okay? Not by lips. Alright? So, number 5, let us live according to God's principle by flesh and spirit. Ayan. Romans chapter 6, verse 1 to 2, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Kailangan ba natin magkasala para yung grasya at habag ng Panginoon ay lumaki at madagdagan din? By no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Paano tayo mabubuhay ng ganun? Diba? Walang ganun, mga kapatid. If we are claiming that we are a follower of Jesus Christ, we should practice what He teach. No? We are not now under the law of sin. Amen? Do you believe that? Kasi merong law of gravity yung sin. Merong batas yung kasalanan na pag ginawa mo to, there will be a consequence. Amen po ba? No? But now we are under grace. Under grace. Why? Because we received Christ as our personal Savior and Lord. And God bring back the dominion to us by practicing His teachings by works. Amen? And that is also a form of submitting to the Lordship of Jesus Christ. Amen? Hello, andyan pa ba kayo? So maliwanag po mga kapatid, pag meron sino dito nagke-claim that the dominion ay bumalik na sa Kanya? Ha? Di ba? So, ibig sabihin, kung bumalik na sa atin yung dominion, we can dominate our deeds. Are you there? Naintindihan natin? Hindi po yung magdo-dominate lang tayo sa nasa labas. Start from within. Let us dominate ourselves with good deeds in Jesus' name. Amen po ba? So, therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. No? Anong kailangan iwasan? Yung manaig, yung kasalanan sa ating katawan. Na yung tipong pagdating ng panahon, hanap-hanapin mo na yung kasalanang iyon. No? Hebrews chapter 10, verse 26 to 29, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejects the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who was treated as unholy thing to blood of the covenant that sacrificed them? Biro mo, ang bigat nun mga kapatid, yung babaliwalain mo yung dugo ni Kristo na sinakripisyo para sa ating kaligtasan. Diba? If we deliberately sinning. Okay lang po yung, wala pong problema kung tayo ay, alam mo yon, minsan masastumble. Pero after that, tatayo. May nagawa ang kasalanan, repent.
Again, ang ibig sabihin ng repent ay ganap na pagtalikod doon sa kasalanan na iyon. Hindi naman porket nag-repent ka ngayon, wala ka na magagawang kasalanan all throughout your Christian life. No? Pwedeng mag-repent every day, pero hindi sa paulit-ulit na kasalanan. Amen? May nagawang kasalanan. Meron ka kasalanan na gusto ma-develop, you repent. Talikuran mo yung kasalanan na yon. Ganap na pagtalikod doon sa kasalanan na yon. Then tomorrow, do it again. Di ba meron tayong 365 days in a year? Natatandaan niyo pa yung sinabi ko ng Wednesday? So ilang habits ang pwede natin gawin at ma-develop sa isang taon? 17. Di ba? Kasi 21 days, gawin mo ang isang bagay, it will become permanent. So kung gagawin natin within 21 days, each habit, 17 sins ang pwedeng mawala sa atin. Hello? Is it possible or not? Possible. Lalo na ang banal na spirito ay nasa atin. Amen? So let us not live by flesh, but live by the principle of Christ. No? Romans chapter 8 verse 13 to 14. For if you live according to flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body. No? Pinapatay na natin yung mga maling gawa ng ating katawan. Amen po ba? You will live. Sino po dito gusto mabuhay? Amen. Hallelujah. That is also practically speaking, mga kapatid. No? Pansinin niyo, pag tayo ay mabisyo, yung mga sakit lumalabas. Amen ba? Mas napapabilis. Kung tayo ay, alam niyo, yung dumb ways to die. Dumb ways to die. Yung alam mo nang bawal tumawid, pero tatawid ka pa rin. Kasalanan, hindi. Kasalanan. Di ba? Oh, for those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sino po ditong anak ng Diyos? Amen. So, kailangan po tayo ay spiritually led by God. Kaya, hindi? Kaya. Sabi mo sa katabi mo, kaya. Sabi, ask whatever you ask in my name, and it will be given to you. Pag humingi ka ba ng banal na spirito mula sa Panginoon, bibigyan ka ba niya ng spirito ng kaaway? Siyempre hindi. Ang tatay, pag humingi ang anak sa kanya ng itlog, hindi niya bibigyan ng alakdan. Amen po ba? So kung tayo ay hihingi ng banal na spirito sa Panginoon, it will be given to you in Jesus' name. Hallelujah. Next, Galatians chapter 6 verse 7 to 8, sabi, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So there should be pruning. No, being fine is fine. No? Tingnan niyo mga kapatid, meron tayong mga kailangan i-prune sa atin sa ating mga sarili. Ephesians chapter 3 verse 3 to 6. But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Ano daw sabi? Improper. Hindi tama. Hindi akma. No should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking. Ay, hindi pala akma bilang isang Kristiyano yung mga foolish talk. At saka yung mga joke na mga medyo below, no? Which are out of place. Wala na sa lugar. Diba? But rather thanksgiving, for of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater. No? So hindi po proper, hindi tama, hindi akma bilang isang mamamayan ng kaharian ng Panginoon yung mga ganitong gawa. Okay? So medyo nagigilty ang iba sa atin. Actually, ako din nagigilty pag yung mga joke na improper, di ba? So kailangan pala natin tanggalin. No, kailangan natin alisin. Kaya hindi. Pwede natin sabihin, natural kasi sa akin 'yun Pwede, kaso kasi that is the nature of our flesh and not the nature of the Lord. Amen. Hallelujah. Wala naman tayong nakita kay Jesus Christ na gina-joke niya yung na medyo below the belt yung kanyang mga disipulo. Uy, Peter, pambira yung ilong mo, laki Di ba? Yung mga ganon, no? So, wala Hallelujah.
Since then, Colossians chapter 3 verse 1 to 7, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Amen? Saan lang? On things above. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid ito lang ang sabihin natin before we end, and we will close in this. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22 mga kapatid. Let us be aware of this. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. Pag nalaman mo na yung katotohanan na tumanggap ka na sa ating Panginoong Jesucristo, huwag ka nang tatalikod pa mga kapatid. You will become worse. Amen? Ay, hindi po ako nagsabi niyan It is the Bible. Maliwanag po. So kung tayo ay nasa Panginoon na, huwag na tayong tumalikod sa Kanya, huwag na tayong bumalik sa mundo. Kung ayaw natin maging worse. Praise be to God, yung mga nandito ngayon na nakabalik, praise God. No, pero ang hirap bumalik. Tandaan niyo po 'yan. Ang hirap bumalik. Amen. So in conclusion, mga kapatid, 1 John chapter 3 verse 10, this is how we know who the children of God and who the children of the devils are. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brothers and sisters. So we should love. No? We should submit to the Lordship of Jesus Christ for our salvation. No? Ang salvation, mga kapatid, makukuha natin habang tayo nabubuhay sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon.